Naalala mo nung panahon ni Miriam, nung tumatakbo siya senador, nakita ko lang kasi kahapon sa SOCMED yung pinagyayabang niya na, I'm a valedictorian in this elementary school. Tapos parang manghang-mangha tayo, ang tali-talino niya. Ngayon, sa social media, pag matalino ka, ininsulto ka eh, di ba? Ini-smart shame ikaw ka. na. Ikaw na. Ikaw na, talino mo eh. Parang di rin naman ako nai-insulto pag sinasabi niya, ako na. Thank Sige, you. ako na. Ano sagot? Thank you. Sige, ako na, napapagod na ako na. Tingin ko kasama yun sa yung Duterte effect. Yung smart shaming, no? Smart shaming. Kasi nga parang na-trigger yung inherent, yung parang bare, Di ba dapat attitude proud sa tayo na marami tayong alam, na nakikibahagi tayo at nag-isip tayo ng solusyon. Ngayon, pagka nagsasuggest ka ng solusyon na maayos, is smart shame ka talaga. Oh. So sabi ko, so kung si Miriam siguro ngayon nangampan niya, is smart shame siya, no? English ka pa dyan. Valedictorian ka pa. Nag-law ka pa. Sige, ikaw na magaling. Pero, naisip ko, reflection din ba yun on how our standards have deteriorated sa pagpili ng politicians natin? Because look at the profile of people in the people that we elect. Saan ba? Specifically? Sige, sa Senate muna tayo. Ganon? Ibang gagaling doon? Oo, magaling mag-selfie. Magaling magsuklay. Magaling umiyak. Kaya sige, speaking of standards, sa Senado. Actually, pag hinihiritan ko yun sa program, napipikon sa akin yung mga fans. Parang sinasabi nila mayabang. Pero sa akin, ang focus ko yung standards eh. Kasi for instance, yung mga katulad mo dapat sa Senado, sorry hindi naman kita kinakampanya. Pero my point is, kung nandun ka, definitely mas marami kang magagawa ron. Pero bakit yung mga tao, yung again, the mentality, buti nga may nakuha eh. Parang we always look at the bright side. Masyado tayong positivist for all the wrong reasons. Or iniisip ko nga, halimbawa, sa kaka-selfie natin, feeling ba natin kung nakapag-selfie tayo sa isang senador, passport na natin yon to ask for assistance. And Cultural that's more important to us. Parang personally knowing someone than demanding na ma-institutionalize yung mga ganitong proseso na kilala mo man siya o hindi, you deserve this kind of service. Yung calling card culture. Diba? Yun nga kasi for instance, diba minsan, hindi lahat ng nakaupo sa gobyerno magaling. For instance, sa Senado, minsan titignan nila, hindi, pag tinignan mo yung track record, meron naman nagawa. Natural. Pag wala nagawa, imbalido yan. Diba? Kaso pag tinignan mo, ano ba yung nagawa? Halimbawa, yung mga tatakbo ngayon, diba? O nagpa-premyo sa mga TV shows. Ganun ba? Oo, nasa top 12 agad yan. Kapag may game show ka. Hindi ako nakanood eh. Talaga? May ganun? May kakandidato. Si Willie said he's running. Yung nagmano pa kay Duterte. Oo, diba? Nanalo kaya, medyo masikip eh. Parang nasa top 12 siya eh. Talaga? Oo. Pero alanganin pa yun kasi dulo. Oo nga. Sana naman. Pero, sana manalo. Kasi, diba? Parang may game show naman sa Senate. Di ba may isang party list ang pangalan? Tutok to win party list? Ay, hindi ko alam. May gano'n. Hindi yun sa akin. Supposedly, ang ganda ng idea behind the party list system. Oo. Pero hindi siguro na-anticipate ng mga framers ng Constitution at saka yung bumuo ng 1995 party list law na susulpot yung mga ganyang pangalan. Diba? Agimat. Nasobrahan din sila sa optimism. Kasi di ba originally, pinrotect natin na dapat marginalized ang party list. And then at some point, pwede na kahit sino. Akala siguro natin by the time wala nang marginalized, pwede nang free market sa partido, diba? Unfortunately, baka masyado nga tayong creative. Or they underestimated the political greed of many Filipinos. Oo. Di ba meron kang party list for drivers, pero yung representative mo naman, hindi naman talaga driver. Diba? Oo nga, grabe nga eh. Dati nga naisip ko, pwede ba magtayo ng tambay party list? Mas masaya yun. Ang daming mananalo. May mananalo kasi kung titignan mo yung marginalized group na. Oo, diba? Hindi kasi yung problema, diba, dun sa latest Supreme Court decision kasi, basically, hindi naman limited sa mga sectoral organizations. Para hindi mo na kailangan maging sectoral, bukas na siya kahit kanino eh. That was the atong paglaom case. Yes. So, kaya bumukas talaga yung So, even yung mga mainstream party natin, pwede na silang mag-party list next time. They're not precluded from doing it. Baka pero tayo naging optimistic. Technically, daya yun eh. Kasi dati, di ba, before the influx of such parties, nakikipag-negotiate pa sila sa mga dynasties and clans eh. Diba, kunwari, meron akong party list, standby party list, pwede po bang suportahan nyo kami sa rehiyon nyo? Diba? Para manalo kami isa. Naisip ng mga political dynasties, pag-negotiate pa kami, kami na magtatayo. Correct. So ngayon, yung isang pamilya, hindi lang siya yung governor, vice governor, mayor, vice mayor. May party list na rin. So yung politics natin ay family venture na. Napansin ko lang, eto wala akong datos, pero may na-realize ako.
di ba minsan sobrang hayok ng mga politiko, yung ayaw nilang bitawan talaga yung posisyon. Kaso turned out na sila eh. Oo. Kaso minsan estranged sila sa asawa nila. So Kuha sila ng bagong asawa? Hindi, nangyari to. I can think of at least 2. Pinapatakbo yung kabit. Natatalo. Sino natatalo? Yung kabit. So may moral pa rin tayo? Hindi ko alam kung it has to do with that extramarital affair o baka kasi yung brand ng politiko. Hindi na-transfer sa kabit kasi hindi nagamit yung apelido. Pwedeng ganun. Diba? So kulang. Makakasagot siguro, mga political scientists. Oo. Pero ibig sabihin, parang meron ding threshold in certain cases. Pero kasi public knowledge naman yan kung kabit eh. Diba? Alam na baka naman magaling magsekreto tong si politician. Hindi niya na-market mabuti. Nakabit ko to, dapat boto nyo rin. Hindi, yun naalala ko open eh. Talaga? So baka may pag-asa pa tayo, may konting moral fiber pa na konting sundutin para taas yung standard natin. Yun nga pagbanggit ng moral fiber, medyo offensive din sa mga tao yun eh. Oo. Kasi parang feeling ko nakakalimutan natin yung ideal. Oo. Yung shooting for the ideal. Napaka-sensitive ng mga tao sa SOCMED do. Oo. Pero tingin ko kailangan talaga natin sa kalampagin. So kahit galit na sila. Dati nga may nagalit eh. Kasi nagkomenta, nakasar lang ako, sabi ko. bakit ba gusto-gusto yung binoboto? Yung na-convict na o talaga ang tindi ng bahid ng korupsyon? Nananalo pa rin. May nagalit. Bakit? Hindi, pero I mean, na-offend. Totoo yan, diba? Pero na-offend talaga. Ginawa ko, binaliktad ko. Sabi ko, sige po, susunod iboto niyo magnanakaw. Diba? May mga na-convict na ng plunder, na-establish ang connection sa mga issues ng corruption. And yet, we again have this issue of formally. Nabola na naman tayo, paulit-ulit. And eto nga, dahil pinag-usapan natin poverty, corruption is a main reason kung bakit may kahirapan sa Pilipinas, diba? Yung leakages. Part of corruption, yung sino ba yung nakikinabang? Sino nakikinabang sa mga polisiya ng isang bansa? Diba? Crony. Yung pagiging malabo ng, ano ba talaga, politician or businessman? I-elect mo sila doon. Tapos hirap hulaan nun ah. Diba? Dami naman natin yan sa Senado. Conflict of interest. Ikaw na yung politician. Ikaw na yung mag-formulate ng i-regulate doon mismo sa industry na ikaw yung may-ari. At galit ka pa. Oo. Diba? Tapos pag sabi mo, hindi naman yung nag-apply sa akin. Masaya ako sa buhay. Kaya natin ng konting history. Kasi ginagawa dati ng mga malalaking negosyante, sumusuporta ng politiko. Bata kita. Para pagdating ng panahon na kinailangan kita, kakalabitin na lang kita. Kakalabitin na kita. So, alaga kita. Diba? Ang tawag doon is capture. Yes. State capture. State capture. Pero naisip ng mga mga negosyante, bakit pa ako kakalabit ng politiko? Pwede naman ako magpatakbo, diba? Nananalo. Oo. Diba, natin, Secretary of Agriculture natin is a businessman. Sino ba siya? Si Frabel. Frabel, oo. Frabel. Sa Navotas. Yun nga Pero usually kasi hindi siya nasisilip Pero in more advanced democracies, naka-highlight yung conflicts of interest. Correct. Well, globally, meron nang bagong policy ngayon, yung disclosure ng beneficial ownership. Dito hindi pa masyado pinag-usapan. When you say beneficial ownership, hindi lang yan yung mga pangalan na nakarehistro sa SEC. Ito yung kung sino talaga yung saan pumupunta yung pera pag kumita. So hindi enough na nag-divest ka? Oo. So hindi enough na nag-divest ka, hindi enough na hindi na ikaw yung pumipirma ng SEC registration. Kailangan mong pakita na hindi sa'yo pumupunta yung pera. So, ang tagal na namin nilalabi ang concept ng beneficial ownership sa mining sector. Diba? Kasi pag tininan mo yung mga sinasabing affiliated companies kay Speaker, mahirap hanapin yung pangalan ni Speaker. Pero yung pangalan ng anak niya, makikita mo. Okay, mga pangalan ng mga close friends niya, makikita mo. Ganon, diba? So, tatanong mo, who is really the beneficial owner of these companies? Pero, kitang-kita mo naman, nang lumabas yung proposed mining bill, taxation sa House of Representatives. Kung pangkaraniwang tao tayo, syempre, di ba sasabihin na, dapat naman dagdagan mo yung share na nakukuha ng gobyerno sa mining. O anong nangyari dun sa bill? Binaba yung royalty. Binaba pa? Oo, from 5% to 4%. Dati nga, 5% to 3% Pinag-uusapan niya bago ako nag-resign sa DOJ. Bakit binaba? Well, obviously, hindi taong bayan ang makikinabang. Mga minors makikinabang. Applicable din ba yung kunwari isang politiko, identified siya sa isang media organization. Tapos nakapag-tie up sa isang another private media organization, although wala yung pangalan niya sa mga dokumento. Diba? Beneficial ownership ang Yes, beneficial ownership yan. Actually, interestingly, sana hindi mabura Kasi I was looking at this new bill na naka-sign na urgent. Yung Government Procurement Act. So, i-amend? Yes. Dinidiscuss na yan. Senator Angara is the one championing it. And the last version that I saw, may provision
on disclosure of beneficial owners sa lahat ng company na mag-engage sa procurement process ng government. I was hoping na masama pa yung transparency. Para makita mo yung conflict of interest. Okay? So kung magkakaroon ng registry, make it public. So we can also see. Kasi kung may registry nga, but not publicly accessible, that means walang accountability, diba? It has to be accountable to the public. There's that provision now sa Senate version. I am hoping hindi siya mawala. Kasi sa ibang bansa, sa Europe, batas na yan. In other countries, batas na yan. Sa Pilipinas, wala pa rin tayo niyan. But it's obviously, yun nga, ibalik tayo sa corruption yung concentration ng wealth and power. The politicians, the oligarchs are the ones running this country. Would it be in their interest to redistribute their wealth? Hindi. Diba? At i-address yung mga pangangailangan ng nasa grassroots. Hindi ako mapapanggap. Hindi ko sasabihin grassroots ako. Pero tingin ko ang importante, titingnan natin kasi kung saan ginagamit ng mga tao yung kakayahan nila at ano yung pinopromote nila. So in this case, siguro naman may konsensya ako. Kasi hindi nakatanggap-tanggap di ba? Yung extent ng inequality sa Pilipinas.